faith book, the book of faith, the Word of God, the Bible. Ngayong hapon po sa kanilang lahat, ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon na kung saan ay binigyan niya tayo ng pribileyo na pagbahagi po sa ating FBK po. So, tayo, ang talata po natin po tatalakayin ngayon isa sa Matthew 24 po, verse 32 to 35. Sabi po dito, nawain ninyo ang aral mula sa puno ng igos kapag ang mga sanga nito ay umuusbong at nagkakadahon na. Alam ninyong malapit na ang tag-araw. Gayon din naman kapag nakita ninyo ang lahat ng ito, malalaman ninyong malapit na siyang dumating, halos naririto na. Tandaan ninyo, magaganap ang lahat ng mga ito bago maubos ang salinlaing ito. Lilipas ang langit at ang lupa, ngunit ang aking mga sinasabi, tiyak na mananatili. So, simulan natin sa verse number 32. So, dito sinabi ni Kristo na unawain ninyo ang aral mula sa puno ng igos. So, dito sinasabi ni Kristo na kung saan ay kailangan nating unawain ng maigi, na kung saan ito ay nagbigay siya ng halimbawa. Ang halimbawa ito isang puno ng igos o fig tree, na kung saan daw pagka ang fig tree daw o ang puno ng igos ay nagkakadahon na, ito daw ay senyales na malapit na raw ang tag-init. So, which is true naman talaga. So, gayon din naman ang kanyang pagbabalik. Kung makikita na natin yung mga senyales na kanyang ibinigay o sinabi niya sa karugtong sa bago pa itong verse 32, mababasa natin sa Matthew 24:3 to pababa, na kung saan ang mga mangyayari sa mga huling araw, which is na kung saan ito ay nangyari na o naganap na. So, dito, ito ay warning ng Panginoong Kristo sa atin, o ito ay paalala ng Panginoong Kristo sa atin na kailangan natin maging handa. So, dito, dahil kailangan natin maging handa, so ano ba ang part natin para mapaghandaan ang kanyang pagbabalik? Una is tiyakin natin ang ating kaligtasan, kung na tayo ay may totoong relasyon sa Kanya, tayo ay nananampalataya sa Kanya. Pangalawa is yung ibahagi natin ito sa ibang tao, o sa mga, lalo na sa mga hindi pa nakakilala sa ating Panginoong Kristo, dahil ang gusto ng Panginoong Kristo, ang lahat ay magkaroon ng kaligtasan. So paano sila makakatanggap ng kaligtasan kung walang magbabahagi sa kanila? So kailangan na merong magbahagi sa kanila o maghayag sa kanila ng daan ng kaligtasan. So dito sabi dito, gayon din naman kapag nakita ninyo ang lahat ng ito, malaman ninyo malapit na siyang dumating. So malapit na talagang darating ang Panginoon Kristo. Halos naririto na. So wala nang senyales ang hinihintay pa. Hindi, anytime pwede na siyang bumalik. So, tandaan ninyong maganap ang lahat ng mga ito bago maubos ang salinlaing ito. So, babalik talaga ang Panginoon Kristo at ang kanyang mga salita ay makakarating. So, sabi dito na kung saan ay ang kanyang salita daw is maririnig ng lahat ng tao. So pag narinig na ng lahat ng tao ang salvation o ang paraan ng kaligtasan, ang Panginoong Kristo, then nasa kanila na yun kung ito ba ay tatanggapin nila o i-reject nila. At that is the time na babalik ang Panginoong Kristo. At yun ay siguradong mangyayari, ang kanyang pagbabalik. Sabi dito, lipas ang langit at ang lupa, ngunit ang aking mga sinasabi ay tiyak na mananatili. So ito ay mananatili. So kaya nga is ang paalala ng Panginoon sa atin is muna is yung maging tiyak tayo sa ating kaligtasan, at pangalawa is yung kung ano yung kaligtasan na ating natanggap mula sa ating Panginoon Kristo ay kailangan din nating ibahagi sa kanila, upang sila din ay di mabigla kung sakaling mangyari man yun. Hindi sila mabigla at hindi sila magulat. Pero kung binabaliwala lang nila ang salita ng Panginoon Kristo, ang kaligtasan,
is nasa kanila na yun. Pero ang mahalaga, ang ating part is to preach and to share the gospel sa mga hindi pa nakilala Panginoong Kristo. So hanggang dito na lamang po, and to God be the glory.